Ang dekada 70 ay isang librong isinulat ni Luwalhati Bautista tungkol sa panahon ng kapangyarihan ni Ferdinand Marcos. Ito ay nilathala noong 1983. Tungkol ito sa isang pamilya at ang kanilang mga problema sa isa't isa, sa lipunan at sa gobyerno. Ang persona ng kwento ay si Amanda Bartolome. Siya ay isang ina ng 5 lalaki at asawa ni Julian Bartolome. Kahit na ang pinakamalaking problema sa kwento ay ang gobyerno, makikita pa rin natin na si Luwalhati Bautista ay hinarap din ang feminismo, marxismo at postkolonyalismo. Ang feminismo ay ang paglaban sa mga karapatan ng mga babae. Ito ay ang dapat na pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki. Sa kwento, makikita natin ito. Ang paunahing tauhan na si Amanda ay laging tinatrato na mas mababa ng kanyang asawa. Isang pangyayari sa nobela ay noong nagpaalam si Amanda na magtatrabaho na siya pero hindi siya pinayagan ni Julian. Hindi naiintindihan ni Julian na gusto ni Amanda na magkaroon ng kahulugan ang kanyang buhay. Ang tingin ni Julian sa trabaho ay puro pera lamang at dapat para sa mga lalaki lamang. Sinabi niya na sapat naman ang kinikita niya kaya walang dahilan na magtrabaho si Amanda. Ang laging kasabihan ni Julian ay, "It's a man's world." Itong simpleng linya ay nagpapakita ng tingin ni Julian sa mga kababaihan. Ang kaisipan ng Marxismo ay naniniwala na ang mga karaniwan na tao ay mas mababa sa mga may kapangyarihan at kahit anong gawin nila ay hindi sila makakaahon sa buhay. Isang halimbawa nito sa dekada 70 ay noong nahuli si Willie, ang kaibigan ni Jules. Sumama siya sa kilusan at lumaban pero nauwi lamang sa kamatayan. Makikita dito na ibinigay ni Willie ang kanyang buhay pero wala rin nagbago. Nasa posisyon pa rin si Marcos. Ang postkolonyalismong paraan ng pag-iisip ay malinaw na makikita sa dekada 70. Sa pagbasa pa lang ng nobela ay makikita na natin ang mga salitang ginamit ni Luwalhati Bautista. Si Julian Bartolome ay palaging gumagamit ng Ingles na mga salita. Si Isagani Bartolome naman ay nagtrabaho bilang isang sundalo sa Amerika. Sinabi niya na mas malaki ang sweldo doon at mas madaming benefits. Iniwan niya ang kanyang pamilya at tirahan dahil lamang sa pera. Ang pag-iisip na postkolonyalismo ay hindi nakakatulong sa Pilipinas. Ang mga stereotipong ito ay makikita pa rin sa panahon ngayon, pero may mga pagbabago na. Ang feminismo ay laging makikita pa rin, pero hindi na gaano katindi. Madami na ngayon mga maunlad na babae. Sila ay natatanggap na para sa mga mahihirap na trabaho at hindi na mababa ang tingin sa kanila ng maraming lalaki. Ang marxismo naman ay makikita pa rin sa mga Pilipinas dahil matagal na madaming mahirap sa Pilipinas at walang nagbabago. Madaming nagproprotesta pero walang nagbabago dahil nanakaw ng mga opisyal ang pera ng bayan. Ang postkolonyalismo naman ay sa tingin ko lumala pa kaysa sa panahon ng batas militar. Ang mga Pilipino ngayon ay hangang-hanga sa mga nagagawa ng ibang bansa. Nakakalimutan natin na ang Pilipinas ay may nagagawa rin. Totoo na madaming mas mayaman sa Pilipinas, pero hindi ito rason para talikuran ang bansa. Hindi uunlad ang Pilipinas kung hindi tayo tutulong. Pagkatapos kong basahin ang dekada 70, nalaman ko ang kalagayan ng mga pamilya noon. Dahil kay Marcos, nasisira ang pamilya at madaming nasasaktan. Pag binasa ang dekada 70, dapat alalahanin ang mga nangyari talaga sa panahon noon. Hindi kayang ilarawan ng nobela ang buong nangyari, kaya hindi ito dapat tratuhin na parang history book. Dito nagtatapos ang video. Salamat sa inyong panonood.